Umiihip ang malamig na hangin sa labas habang patuloy na papalit-palit ang kulay ng ilaw sa loob ng kwarto. Ika-21st birthday ni Maya at kasama ang mga matatalik niyang kaibigan na sina Ken, Bea, Mark at Tina, nakaisip silang mag-overnight para mag-celebrate. Dahil lahat sila ay estudyante pa at sobrang tight ng budget, nag-pitch in silang lahat ng tig 100 pesos para makakuha ng murang accommodation. Pagkatapos ng ilang oras na paghahanap sa internet, nakakita si Ken ng isang lumang hotel sa may gilid ng lungsod. Sobrang mura ng rates nito kumpara sa iba at may libre pa silang lumang karaoke setup sa loob ng silid. Sobrang saya ng barkada nang makapasok sila. Medyo amoy-amag na at luma man ang kwarto. Malawak naman ito at sakto para sa kanilang 5. Mabilis na lumipas ang oras sa kainan, inuman at tawanan. Hawak ni Mark ang mic habang buong sigla niyang kinakanta ang isang sikat na OPM song, samantalang sina Bea at Tina naman ay sumasayaw sa tabi ng kama. Sa gitna ng kasiyahan, napansin ni Maya na tila biglang lumamig ang paligid. Kahit nakahay naman ang aircon, lumabas pa ang mga hangin sa bibig nila habang tumatawa. Ngunit minabuti niyang baliwalain ito at isiping baka dala lang ng puyat at malamig na inumin. Habang patuloy sila sa pagkanta, nagsimula ang kakaibang pangyayari. Sa tuwing sabay-sabay silang kumakanta sa karaoke, naririnig nilang may kasabay silang panibagong boses. Hindi ito boses ng sino man sa kanila. Isa itong mahinang boses ng babae na basag at parang nanggagaling sa pinakadulong sulok ng silid. Napatigil si Ken sa pagpindot sa songbook habang si Mark naman ay dahan-dahang binaba ang mikropono dahil nakatitig na ang lahat sa isa't isa. Nagtatanungan kung sino ang kumakanta. Bago pa man sila makapagsalita, binalot na ng sobrang katahimikan ang kwarto. Ibinaba ni Mark ang mikropono sa ibabaw ng maliit na mesa para kumuha ng tubig. Bigla na lang nagpakawala ng garalgal na tunog ang speaker. Kahit walang humahawak sa mikropono, may narinig silang boses mula rito na parang pabulong na nagsalita. Sali ako. Mabilis na binalot ng takot ang grupo, walang ni isa sa kanila ang nakagalaw sa kinatatayuan habang nakatitig sa umiikot na ilaw ng karaoke. Dahil sa matinding takot, dali-daling pinatay ni Ken ang TV at karaoke system. Nagdesisyon silang matulog na lang agad kahit maaga pa, sa pag-aakalang baka may naistorbo silang ibang bisita o nilalang sa sobrang ingay nila. Pinagsama-sama nila ang dalawang kama at nagtabi-tabi silang matulog. Pinatay nila ang pangunahing ilaw at iniwan lang ang maliit na ilaw sa may pintuan para hindi masyadong madilim. Subalit hindi doon nagtatapos ang gabi. Habang nakapikit ang lahat at pilit na natutulog, nagsimula silang makarinig ng mabibigat na yabag ng paa sa loob ng banyo. Parang may taong naglalakad ng pabalik-balik sa basang sahig. Kasunod nito, narinig nila ang tunog ng lumang gripo na pilit na pinapalabas ang tubig sa lababo. Dahan-dahang iminulat ni Maya ang kanyang mga mata at nakitang gising din sina Bea at Mark. Hawak ang kanilang mga kumot habang nakatitig sa pinto ng banyo. Lakas loob na tumayo si Ken para silipin ito, pero nang buksan niya ang pinto, tuyong-tuyo ang buong sahig at sarado naman ang gripo. Nang makabalik si Ken sa kama, biglang napalitan ang katahimikan ng isang nakakakilabot na tunog. Mula sa ilalim mismo ng kama na kinaroroonan nila, may narinig silang boses ng babae na parang sumisigaw at humihingi ng tulong. Ngunit ang sigaw nito ay pilit at pigil na para bang may nakatakip na kamay sa kanyang bibig. Ang tunog ay tila nagmumula sa isang taong nahihirapang huminga. Sa matinding takot, nagkumot na lang silang lahat at naghawak kamay habang nagdarasal hanggang sa mag-umaga. Pumatak ang 6:00 ng umaga at agad na nagmamadaling mag-impake ang magkakaibigan kahit malayo pa ang oras ng kanilang opisyal na check-out.
Mabilis silang bumaba sa lobby. Isinauli ang susi sa receptionist na tila hindi man lang nagulat sa kanilang pagmamadali at mabilis na lumabas sa lumang gusali. Wala ni isa sa kanila ang nagsalita habang nasa biyahe pa uwi. Pagkarating sa bahay ni Maya, agad nilang binuksan ang laptop at ipinalabas ang search engine. Itinype nila ang pangalan ng lumang hotel para alamin ang history nito. Doon nila natuklasan ang isang lumang balita ilang taon na ang nakakalipas. May isang estudyante rin palang pumasok sa parehong hotel para mag-celebrate ng kanyang kaarawan. Ngunit naging biktima ito ng isang krimen sa loob mismo ng kwartong iyon. Isang krimen kung saan tinakpan ang bibig ng biktima bago ito tuluyan nawalan ng buhay. Natahimik ang buong magkakaibigan habang nakatitig sa screen, habang binabalot muli ng matinding kilabot ang kanilang buong katawan. Umiihip ang malamig na hangin sa kahabaan ng hallway habang dahan-dahang tumutunog ang gulong ng aking cleaning cart sa sementadong sahig. Ating gabi na at tahimik na ang buong gusali sa aking unang linggo bilang night shift cleaner sa isang hotel dito sa norte. Hindi ko na po papangalanan para na din sa privacy. Dahil bago pa lamang ako sa trabaho, ang oras mula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga ang naibigay sa akin ng pamunuan. Sa totoo lang, mas gusto ko ang oras na ito dahil kapag natapos ko na ang paglilinis ng bakanting kwarto at ang pagmamap sa lobby sa unang 2 oras, halos wala nang ganoong mabigat na trabaho. Nag-aabang na lang ako sa maliit na silid ng housekeeping para sa mga huling request ng mga natitirang bisita tulad ng dagdag na towel, toothbrush o kaya ay slippers. Pumatak ang alas 2 ng madaling araw habang nagpapakulo ako ng tubig para sa aking kape upang labanan ang antok. Biglang tumunog ang lumang telepono sa dingding na nakakabit sa linya ng mga kwarto. Sa kabilang linya, may narinig akong garalgal na parang lumang radyo na walang signal. Kasunod ang isang napakahinang boses ng babae na mabilis ding naputol pagkatapos humingi ng 2 towel at toothbrush para sa room 308. Tinignan ko ang system logbook sa computer at nakitang may nakatala namang pangalan doon para sa gabing iyon, kaya kumuha ako ng 2 malinis na towel at bagong set ng toothbrush mula sa cabinet at agad na naglakad patungo sa 3 palapag. Habang papalapit ako sa pinakadulong bahagi ng hallway, biglang nag-iba ang amoy ng hangin sa paligid. Nawala ang amoy ng kape at pinalitan ito ng amoy ng amag, basang semento at lumang bulaklak na parang galing sa isang sementeryo. Nagsimulang magkurap-kurap ang mga ilaw sa kisame habang tumatayong lahat ang mga balahibo ko sa matinding lamig na biglang dumaloy sa aking katawan. Nakarating ako sa room 308 at kumatok ng 3 beses sa lumang pinto neto. Walang sumagot mula sa loob, ngunit sa pangalawang pagkatok ko ay kusang bumukas ang pinto nang may mahabang tunog ng lumang kalawangin na bisagra. Nakaangaw lang ito ng kaunti at sobrang dilim sa loob ng silid. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto at sumilip sa sewang. Doon ko nakita ang isang babaeng nakatalikod na nakaupo sa gilid ng kama. Mahaba at magulo ang itim na buhok nito na nakatakip sa kanyang buong likod at nakasuot ito ng lumang puting damit na may mantsa ng tuyong putik at maitim na mantsa sa laylayan. Pumasok ako ng dahan-dahan upang ilagay ang towel at toothbrush sa maliit na side table sa tabi ng kama. Habang inilalagay ko ang mga gamit, napansin kong walang anumang tunog ng paghinga mula sa kanya at napakalamig ng hangin sa paligid ng kama. Laking gulat at panlalamig ko nang bumaba ang tingin ko sa kanyang mga paa. Ang kanyang mga paang nakasayad sa sahig ay baliktad
kung saan ang mga daliri sa paa ay nakaturo sa likod sa halip na sa harap. Dahan-dahan akong humakbang paatras habang mabilis na tumitibok ang aking dibdib sa matinding takot at panlalamig ng buong katawan. Bago ako makalabas sa pinto, dahan-dahan at pilit na umikot ang nakatalikod na babae pabalik sa akin. Ang kanyang buong katawan mula leeg pababa ay nanatiling nakatalikod sa akin, ngunit ang kanyang ulo lamang ang umikot ng buo hanggang sa humarap ito sa aking pwesto. Ang kanyang mukha ay walang mga mata, dalawang madilim at malalim na butas lamang ang naroon. At ang kanyang bibig ay nakabukas ng napakalapad na parang nahiwa ang mga gilid, habang ang dalawa niyang kamay na may mahahabang kuko ay dahan-dahang umaabot sa aking direksyon. Sa sobrang takot, napatakbo ako ng napakabilis palabas ng kwarto at naiwan ang aking plastic tray at iba pang gamit sa loob. Tumakbo ako sa mahabang hallway habang naririnig sa aking likuran ang mabilis na yabag ng mga basang paang sumusunod sa akin. Mabilis akong pumasok sa elevator at paulit-ulit na pinindot ang button papuntang lobby. Habang dahan-dahang nagsasara ang pinto ng elevator, nakita ko pa ang babaeng nakatayo sa dulo ng madilim na hallway, nakatitig sa akin habang nakangiti ng napakalapad. Pagkababa ko sa lobby, agad kong nakatagpo ang aming night supervisor na si Mang Mario na nagtataka sa aking nanginginig at umiiyak na kalagayan. Matapos kong maipaliwanag ang nangyari sa room 308, dinala niya ako sa opisina at ipinaliwanag ang totoong kwento sa likod ng kwartong iyon. 10 taon na ang nakalilipas, may isang bisitang pumasok sa kwartong iyon na humingi rin ng karagdagang towel at toothbrush sa housekeeping bago matulog. Ngunit noong gabing iyon nagkaroon ng malaking sunog sa silid dahil sa sirang linya ng kuryente at hindi na nakalabas ang babae dahil nakalak ang pinto mula sa labas. Nalaman kong tuwing may bagong night shift cleaner sa hotel, paulit-ulit na tumatawag ang kaluluwa ng babae sa lumang linya ng telepono para humingi ng parehong mga gamit na hindi na niya kailanman nagamit noong gabing iyon bilang paalala ng kanyang huling sandali sa mundong ito.